Alright, good evening sa inyong lahat dyan, no, na mga nag-aabang sa Davao City update. O ito yung ano natin na lugar. So this is Davao City during Takip Silim, di ba? So yung Takip Silim dito sa Davao is napakagandang tignan, no? Napaka picture perfect, di ba? Ang ganda ng ano ng Davao City kasi maliban sa napakalawak, napakalapad nito, eh makikita mo talaga na very light up siya during the night time. Although hindi pa naman ganito kadilim, pero hindi pa siya ibig sabihin Takip Silim is parang nag-aagawan ang liwanag tsaka dilim sa kalangitan. So ibig sabihin meron pa rin tayong natural lighting from the sun. That's why na kung makita ko nyo dito, hindi pa ganun ka ibig sabihin hindi pa light up yung city. Ibig sabihin hindi pa lahat ng establishments ay nagbubukas, nagto-turn on ng kailang mga lightings, diba? So ganda rito kasi makikita ko talaga natin yung buong downtown of Davao City. I mean hindi man pala lahat ng downtown, tama ba downtown? Okay, pag sinabi kasing downtown is that's Poblacion District pala siya, tama ba? Poblacion District, yes. So Davao City, medyo confused ako dito. Review lang tayo. Davao City consists of 11 administrative districts. So that's ulitin natin: Pakibato, Marilog, Kalinan, Tugbok, Mintal, Toril, Talomo, Buhangin, Poblacion. Ayun, no? So Poblacion District, tama. Poblacion District, pang siyam. 11 is for Agdao, I mean 10. Yeah, Agdao District. Ano pa ba ang pang 11? Meron pa tayo Bunawan District, So, yun po yung 11 administrative districts ng Davao City. So, kung ikay nanonood ngayon dito na hindi taga Davao, so ilang distrito ba meron dyan sa inyong syudad? So, dito sa Davao City is 11 administrative districts. So, hindi ko sure kung sa Quezon City, since Davao City kasi ang pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area. So, possible na pinakamaraming administrative districts ang Davao City. Pero maaari din mga mas marami ding administrative districts ang Quezon City. Kahit hindi sila yung pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area, sila naman kasi yung may pinakamalaking sila naman ang pinakamalaking syudad in terms of population. I think nasa 2.8 million if I'm not mistaken, or 3.2. Ano na ba pinaka-latest update or yung pinaka-updated na statistics ng Quezon City? Kasi parang mga nagdaang mga buwan, basta last time I checked, nasa mga 2.8 million. The city of Manila, the second largest city in terms of population, ay meron silang 2.2 million. Yes, tapos ang Davao City naman is 2020 merong 1.7 million population. Siya, third largest city in terms of population. So ibig sabihin that's 5 years ago. So baka nasa 2 million. I mean, yes, probably, precisely, surely, 100% sure ako na nasa 2 million plus na rin ang habitants, ng Davao City. Ang population, yung mga taga rito nakatira, yung registered bona fide residents ng Davao City. So pag isama natin yung buong metropolis area, yung mga cities and municipalities lies within the metropolitan area of Davao, syempre nasa mga 3 million to 5 million siguro ang tao ng Davao City, dahil nga sa mga tao na located within the metropolitan area of Davao City, or should I say Davao region. Anyway, so itsura ng Davao City, so very light up po tayo dito. Ang ganda lang, kumbaga tayo muna, balik ulit tayo sa ating mga gala-gala, sharing of places, giving comments and opinions and the appreciations, and the reviews, sa mga lugar na napupuntahan natin. So siguro mamaya sunod na mga ilang sandali din mag-upload ulit tayo ng mga videos, featuring another cities in the municipality. So for now, Davao City muna tayo. 'Di ba? Ang ganda ng Davao City, Para siyang ano bang mga pag ganitong view na makikita ho ninyo dito sa Davao City, or ganitong view, ano kayang may halin tulad ninyo na lugar sa buong mundo, whatever it is or wherever it is, basta kaya parang resembled lang, hindi man talaga like totally kamukha, magkapareha, kasi nga everything is unique, 'di ba? Merong magkakapareha pero meron talagang mga certain points, certain areas, certain view, certain things na
nagsisit apart, di ba? For example, sabihin natin na sabi nila Davao City daw is like Japan, no? Little Tokyo, Little Japan. Well, di ko alam sa view kasi hindi naman ako napunta talaga ng Japan, no? So far, di pa. So, pero alam ko makakarating ako dyan sa Japan. Hindi pa lang muna ngayon. And, tawag na ito, Davao City is just like Japan daw, no? Parang nare-resembled ng mga tao ang Davao City as just like Little Japan or Little Tokyo. So, di ko alam kung saan. Siguro yung baka doon sa underground cabling system na kalsada namin sa CM Recto San Pedro and Yango rin, no? Or yung dalawa na lang muna, San Pedro and CM Recto Street. Yung dalawang kanya na yun kasi ano yun na 100% and 95% kasi yun na tawag dito underground cabling system na baon talaga yung mga kuryente sa ilalim ng lupa. So kaya napakalinis, di pa, tas ang ganda ng mga building, tignan na walang mga overhead wires, wala kang makikita mga spaghetti wires, which is very common sa mga third world countries dito sa buong mundo, no? Nakakatuwa lang na maraming mga taong nasasabi na nakapunta na ng Japan and nakapunta rin ng Davao City at masasabi nilang para daw Japan ang Davao City, di ba? So ako tuloy ay lalong na-excite na makapunta ng Japan para ma-confirm, no? Para i-confirm ko sa sarili ko kung tama ba yung mga sinasabi nilang parang Japan, no? So pero ako naman siguro sa lugar, sa area, hindi ko alam pero sa linis pwede, no? Malinis, although way cleaner talaga ang Japan compare sa Davao City, considering sa daming tao sa Japan, 130 million, di ba, ang population ng Japan, plus yung mga tourist arrivals pandami international. So dito sa Davao City, malinis ang Davao City, tapos peaceful syempre, no? Tahimik ang Davao City, ha. Kung talaga natin siya, kung sana mayroon kayong chance or kung siguro may chance naman kayo diyan na mag-travel all over the Philippines, kaso nga lang hindi niyo trip, di ba? Kasi marami naman dito mga traveler pero ayaw nila sa Pilipinas magta-travel. Mas love nilang mag-travel sa Korea, Japan, China, Hong Kong, di ba? Thailand, Indonesia, Malaysia, Europe, America, o kung saan pa, no? So syempre sana all rich kid kasi sila, di ba? So dapat kasi muna tangkalikin muna natin yung atin, pero syempre wala naman tayong diyan, no, karapatan para kayo, no, parang diktahan. Syempre pera natin yan, pera ninyo. So gusto ninyo, kumbaga preference ninyo talaga na mag-travel all over the world. I mean international, di ba? So ayaw niya nang mag-travel sa Pilipinas. So ako naman siguro una dahil siguro afford ko rin naman mag Southeast Asia kasi mura lang pala, no, pupuntong yung mga ASEAN region, ASEAN countries. Mas mahal pa daw talaga mag Manila. So kung afford ko ng mag Boracay, like naka 3 times na kasi nag Boracay, no, tapos 2 beses nagbuhol, 3 beses nagbuhol. So yung dalawa kasi na nabanggit ko ay tsaka Palawan naman is 3 beses din yun, kaso nga lang talaga di ako nakapag-vlog sa Palawan kasi hindi pa kasi may naman ang vlog ng that time, pero I mean ibig ko sabihin hindi nawala yung cellphone ko, no, nahulog, nasira, tapos hindi ko na napaayos. Yun, doon sada may mga natin memories sa Palawan na alam kong mas malinis ang Palawan dati. Kasi ngayon nakikita sa mga vlog featuring Palawan, El Nido, Coron, and Puerto Princesa. Let's go to na lang, no, El Nido and Puerto Princesa. Ay yung mga Small Lagoon, Big Lagoon, mga gano'n, no, sa yung mga Kayangan Lake ng Coron, ng doon na area, hindi na siya gano'n kalinis. Kita ko ngayon sa mga latest na mga uploads, mga vlog sa Palawan. So sayang at hindi ko na-keep yung cellphone na yun. Sayang at naka-built-in yung ating mga videos. Di sana kahit nasira sana yung cellphone, as long as naka-save siya sa memory card, SD card, di sana na-eject natin, ma-upload pa rin sana ang video, no? Nakikip pa rin sana natin kasi that time built-in yun, hindi pa kasi uso ang SD card. Anong year yun? Hindi pa uso yung mga SD card na mga matataas ang kanyang gigabytes, no? Sayang. Anyway, so yun lang, no, bali napuntahan ko yung 3 na yun, Palawan, Boracay, and itong Bohol, na as far as I know ay yun talaga yung pinaka top tier na mga tourist destinations dito sa Pilipinas in terms of mga napakagandang mga island hopping tour, napakagandang mga white sand beaches, and of course adventure, no. So sayang kumbaga nawala ko yung Palawan. Anyway, so yun na nga, yung 3 na yun na nabanggit ko is napuntahan ko na siya, top tier, no.
Pinaka na talaga yan, pinaka top notcher ba na mga tourist destination sa Pilipinas. So, napuntahan ko na siya na napakamahal daw. I mean, yes, mahal ba? Hindi ko alam kasi ano it's just a matter of ano lang naman talaga, budgeting, planning. Like matagal pa lang ibabudgetin mo na, ayusin mo na yung iyong mga possible expenses, no. So ako ba, kayo ba dyan na nakikinig ngayon, let me know in the comment box, kung share nyo nga dyan sa comment section na kung ano ba yung inyong pinaka most priority sa kapag sa nagta-travel kayo, nagbabakasyon. So ako for example, ang hindi ko tinitipid yung pamasahe tsaka yung tulugan. Wait lang, tulugan. Yes, pamasahe tsaka tulugan. So hindi ko yun tinitipid, no. Palibasa kasi ang mga pinupuntahan ko is hindi ko masyadong kabisado, although masarap naman mag-jeep, pero syempre kapag ka nagbabakasyon ka, parang time consuming. Time is gold, no. So kailangan mong mapuntahan yung mga pinaka suggested, no, na mga tourist spots and locations na dapat mong puntahan sa isang lugar na iyong dinadalaw. So napakalaking bagay sa akin ang budget, no, pang bayad sa mga taxi cab or taxi, no. So ano pa ba, pangalawa yung accommodation, no. So minsan naman, sa accommodation hindi man ako ganun ka makakatipid, lalo na sa mga lugar na hindi highly urbanized city, hindi mga big cities. So possible yan mas mga mahal, no. Ang mga accommodation, yung mga hotel. Pero kapag ka highly urbanized city, lalo kung may Sogo, mura lang ang Sogo, ha. So magkano ba, 1,300 or 24 hours na yon. Pero syempre ang ina-avail ko lang naman is 12 hours, so nasa mga 700 to 800 pesos lang. So nakakatipid. Anyway, so bali kapag ka na-travel ko na yung tatlong mga tourist destination na yan sa Pilipinas, na sabi nila mahal, pero sa akin siguro mahal siya. Para sa iba, yung gastos ko kasi budget kasi siya, iba kasi yung namamahalan ka kasi wala sa budget, kaysa sa may nakalaan talagang pera para dyan, no? So para sa akin, hindi ganun ka mahal ang Boracay kung ikaw lang din naman ay budget meal ka lagi, no? Budget friendly yung tour. Basta yung sa akin lang maka-experience, no, ng mga na-experience ng iba. Tsaka yun, napuntahan ko yung Palawan, Boracay. So yung tatlo na yun, napuntahan ko na, nasabi nga lang mahal, mas mahal daw mag-tour, mamasyal sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. So ibig sabihin, Southeast Asian country ay mas mura daw. For example, Vietnam. Meron akong gustong puntahan sa Vietnam, yung Sapa tsaka yung Da Nang ng Vietnam. O di ba? Tapos sa Indonesia, gusto ko magpuntang Jakarta. Gusto ko ma-experience yung metropolis sa nila, yung urban lifestyle, no, ng Indonesia sa Jakarta. Tapos sa Thailand naman, syempre gusto ko rin ma-experience yung ilang Pattaya ba yon, yung may mga walking street parang sa Angeles City. Tapos hindi lang, lakad lang, experience ba kung gaano nga ba siya ka lively and alive sa gabi. So ano pa ba mga destination? Singapore, hindi ako sigurado, pero parang gusto ko pumunta ng Singapore para lang maka-experience mag-landing sa kaya lang napakagandang airport, no, international, world class. Number 1 yata sila, no. Hanggang ngayon hindi pa rin, wala pa nakakuha ng record or ng titulo ng Changi Airport ng Singapore. Malaysia, gusto kong matikman ang mga masasarap na pagkain, yung mga satay, tsaka yung mga beef, basta mga pagkain Malaysian. Ano pa ba mga Timor-Leste, parang gusto mo pumunta ng Timor-Leste. Anyway, so yun lang, so yan ang tinutukoy ko sa inyo, na sa Southeast Asian region or sa mga third world country, bihira lang na makita ng underground cabling system na syudad. So this is Davao City, meron tayo dito, nakakatuwa lang. Although meron namang ibang syudad sa Pilipinas na meron na silang underground cabling system implementing na, that's Iloilo. Tapos somewhere like Mandaluyong yata ng Pasig or Mandaluyong ng Metro Manila. Tapos iba naman under construction din daw sila ngayon. So congratulations, meron ng 4 na syudad sa Pilipinas na nag-acquire ng ganong implementation roles sa isang syudad, basta. Tapos yun, bali Davao City, ito na light up na ho siya. Na-witness natin yung kanina na hindi pa masyadong nag-o-open, nagla-lights on yung mga establishments sa Davao, at hanggang sa nag-light on na sila. Yan, light up na ang Davao City. So yun lang sa mga nanonood ngayon dito. Ulitin ko yung tanong, ano ba ang mailahahalin tulad ho ninyo dito sa Davao City na syudad? So meron nasabi na Japan. So meron naman nasabi para daw Singapore. Singapore, okay, pwede. Siguro pero ang ibig ko sabihin siguro dyan, kumbaga I understand kung saan sila nanggagaling na
pinaghuhugutan, no? Bakit nasabi parang Davao? Siguro when it comes to discipline, sa kalinisan, yes, I think Japan and the Philippines ay one thing in common siya. Tapos pangalawa, discipline, ganun din siguro, no? Although much more disciplined ang ano siguro, ang Japan. And of course, Singapore, no? Tsaka meron na sabi para daw Dubai, siguro in some certain point, I mean in certain areas of Davao City, for example, yung malapit sa dagat na ano, sa may Ashuela Cove, kasi ang ganda kasi ng lugar na yon, yung Seaside Promenade. Oho, gilid ng ano ng dagat yon, tapos merong isla. Tapos may nasabi parang Hong Kong. Wala pala. Meron ba nasabi parang Hong Kong ano, Davao? Parang wala naman, oh. Wala. So Cebu ang parang Hong Kong, ganun, dahil nga sa formation ng kalang skylines, ang ganda rin ng Cebu. Oh, background with napaka greenery, lush greeneries ng ano ng mountainous area sa barangay Busay ba yon, no, ng Cebu. Ang ganda lang. Tapos ano pa? Meron din silang tulay, di ba? Meron silang tulay, Sisilix. Maganda rin, di ba? Dagdag ng ano, additional view. Anyway, so ano pa ba, ha? Meron na babasa lang naman, hindi ko naman sinabi na yun talaga ang exactly ang kamukha ng Davao City. So, okay, di ba? For the record, di pa ako napunta ng ibang mga lugar gagaya ng mga nabanggit ng mga tao. So, para daw Dubai, parang Japan, parang Singapore, yun. Edi, congratulations pala sa Davao kung gano'n, no? So, that would be all. Thank you for watching. Okay na tayo dito. Ang sa akin lang isa na ipakita ko lang sa inyo yung lugar ng Davao City. Na ang ganitong oras. So, pinawitness ko sa inyo. Pinakita ko sa inyo yung na-witness ko dito na Davao City at night. So, that's SM. Ayan, so SM, no? SM City, Davao. Ecoland, no? SM City, Ecoland. Ganda rin ang ano, no, napakalaking ano din dito, maliit lang siya na land area ng SM na yan, pero it contributes GDP, no, billion din siguro, millions, kasi nga SM may mga PPO, mga bangko, restaurants, dami dyan. Tapos ngayon may hotel pa, Hotel 101 by Double Dragon. So yun lang yung ano natin dito, ha, yung ating vlog for today's video. Pakita ko lang ang Davao City na ano nga ba hitsura ng Davao City kapag katong oras na magtataksip sisilip. Kumbaga ano, balik tayo sa featuring cities in the municipalities, provinces, regions, and mega cities, di ba? So, Coastal Road sa may Times Beach, ang ganda tingnan, no? Ito nakikita natin ano, ha, yung kulay orange na yan. So that's located in Darong Toril ba yan or Santa Cruz area. Yung may ano, may coal power plant ng Aboitiz. Di ba? Tapos coastal SM. Ito na area, that's SM and 101 Double Dragon. And of course, Matina area, no? Matina Maa. And downtown area of Davao City. So, yun na siguro. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. And sana'y nagustuhan niyo yung ating munting palabas featuring Davao City, highly urbanized city of the Philippines. First, the largest city in terms of land area, and third largest city in terms of population. Ingat. Okay, syempre pinakamayaman din na syudad. Ibig sabihin isa sa mayayamang syudad sa Pilipinas, no? Magic 5, top 5. Pasok siya sa Magic 5 na richest city in terms of GDP. Number 9 naman sila in terms of asset. Okay. So, ano sa tingin niyo, no? Okay ba? Ganda na Davao, no? Di nakakasawa na tingnan, di nakakasawang pagmasdan. Tapos sa likod pala dito, ito we're facing kasi sa may ano, bandang downtown area of Davao, north, south, east. Tama ba? Ito north, east, west, no? So saan banda yung ano? South. Samal area. So punta tayo sa Samal area. Okay, we are now facing, no, sa may Samal area. So hindi pala to south area ang ano, no, Samal. So it's east, no? Eastern side of Davao pala to. Diba? Hindi sila masyadong light up, no? Pero pagka mabuksan na yung tulay natin, Davao Samal,
panigurado, no, lalaki yung economic activities ng Samal dahil nga sa extension na siya ng Davao City. Masyado na siyang accessible, kaya yan, mas madadagdagan ang ang kanilang income. So mas madadami pa yung mga resorts and hotels establishments sa kanilang syudad. So that's Samal. Dito naman open sea, wala tayong makikita na, wala nang maaninag yan, kawalan. Alright, so okay na tayo. Maraming thank you sa mga nanonood dyan.